ganyan ng ganyan yung ipapakita mo sa amin, hindi na kami mag-vlog sa'yo, mag-i-stop na kami. Alis na lang daw kami sa'yo. Parang lagi kang matam ni ate din yun, parang lagi kang malungkot pag pupunta kami dito. Napansin namin bakit gano'n na parang hindi ka lagi masaya, pupunta kami, may inaabot kami o kaya yung mga blessing na dumating sa iyo. Parang hindi namin nakikita sa iyo yung saya na nakatanggap ka ng blessing. Yun lang yung parang sabi natin hindi namin nagugustuhan sa iyo. Ikaw naman, JM, anong masabi mo din sa mga comment na nababasa natin? Madalas po kasi lalo't ganun po, halos araw-araw po ganun po ang ano. Oh, yung reaction niya. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Cause we wanted different things and I have to deal with it, but it's not easy. So tell me how to let go, cause you really seem to know how to carry on your own. So guys, magandang araw po sa lahat. For today's video guys ay nandito kami ngayon sa Salao, dito sa lugar natin niya, at may bibigay tayo sa kanyang update. At syempre bukod doon ay kakamustahin na rin natin si Ate Ninya. Pero bago tayo doon pumunta guys, titingnan muna natin dito yung ginawa doon sa bahay. Kasi nung ginigibato hindi na namin antay, umalis na kami. So sinunog pala guys yung ibang dito sinunog. Yan sinunog yung yung mga siguro ito, mga gamit-gamit siguro nila tatay na natira. Sinunog na kasi may mga damit dito, so possible lahat ng damit nila sinunog na nila Kuya Aris. So good yun, di ba? Good yun. Tapos ito yung bahay wala na, malinis na dito, kaya wala nang dahilan para hindi si Ate Ninya makadaan-daan dito, kasi wala naman na magre-remind sa kanya kasi wala naman na yung bahay na nakikita. So dito daw nalulungkot yung bata, yung anak ni Ate Ninya na panganay, na nakita nga daw niya na wala na yung bahay dito. Kaya unawain na lang natin yung bata kasi wala na, pamahal siyang masyado sa tatay niya. Ganun na lang. May nakakapaglagay na ng kambing dito. At least sinunog nila lahat ng gamit, wala talagang nakuha na gamit na dito. Yun ang maganda. Hindi ko alam yung mga kahoy, pati ata mga kahoy kasi may sunog dun pati mga kahoy sinunog nila. So maganda naman kung ganun, kasi mamaya iniisip ko baka mamaya may nagpunta dito o si Ninyo baka kumuha ng mga gamit-gamit dito, isa na naman yun sa magre-remind sa nanay niya dun sa kung ano yung mga nangyari dito sa lugar na to. Buti na lang, good news, at wala nang gamit na nakuha sila dito, for sure yan. Sinisigurado lang natin guys, mas maganda sigurado. Nga pala, kasama ko si Rans. Ano yung dala mo, Rans? Akala ko panukat na. Sorry. Oh, JM, may anak na. Anak mo? Oh, Dito pala siya. Dito pala anak ni JM Si JM guys, may anak na kasama niya. Grabe, bilis Parang kailan lang may anak na agad. Okay, so punta tayo dun, patayin natin ito sa sakyan muna. Alright, let's go. So tayo dun. Tyler, upper tayo Tyler. Angas. May dami naglilinis ano kaya meron? Grabe ganda ng panahon. May aso. Sige, bahala ka, naka-video ka Sige, pag kumagat kayo, naka-video kayo. Bukan nyo, matutulpo kayo, sige. Dito sila kay Aris Oy, kayo punta kuya. Nagtrabaho kayo?
Pero may trabaho kayo? Bukas. Saan yun? Dito lang. Malapit lang ano? Dati, pinagulong kayo dito. Okay. O nga pala, nabanggit ba sa'yo ni misis mo? Yung pwede nating mapagawa dyan sa likod mo? Okay sa'yo yung ganon? Okay naman ganun. Yung metal paring, okay ba yun? Metal cladding. Ay, metal cladding? Okay ba yun? Okay naman. Sige, yun na lang pero papalagyan natin ng konting ano din para hindi naman purong ganun, ano? Sige. Bisitahin ko muna yung kapatid mo dito. Malamat to. Sige. Tara, patong na tayo dito kay Ate Ninya. Pinag-usap lang kami ni tatay, may pinag-usapan lang kami tito ni Ate Ninya. Walang camera kasi bawal. Aray ko. Ate Ninya! Magandang hapon. Magandang po. Haper tayo Ate Ninya. Para luwimit kayo. Syempre, kasi may lakad kami, napadaan na din kami dito. Dito din naman malapit yung pupunta namin, di dumaan na kami. Okay. Kamusta naman ang buhay? Asan mga anak mo ngayon? Puwasok po yung pong babae. Sabi ko po sa kanya, huwag ka nang puwasok. Kasi po may ubo po sa kasi punin. Pero pumasok pa rin. Puwasok pa rin ayaw eh. Nagagalit po sa akin. Ay, gusto niya mag-aral. Kaya niya siguro, ano? Ang bata naman kapag hindi kaya, magsasabi naman yun. Ano? Ibig sabihin kaya niya. Diba? Naupo lang ako dito Ate Ninya. So guys, natutuwa naman ako na every time na bibisita ako dito kay Ate Ninya, malinis yung kanyang paligid ng bahay, malinis yung bahay. Yun lang yung napansin ko na pagbisita ko dito ngayon. At saka kahapon, ganito rin, malinis din. Umaga ka ba naglilinis? Haba po talagang po siya. Ayun yung sinasamantala mo makapaglinis. Okay. Bukod na po gabi. Bukod ba yung gabi? Apo. Okay, tama naman yun. Kasi ang bahay, hindi lang talaga Kasi isang po beses. yun talagang hindi mautusan ko. Hindi maasahan. Huwag mo na muna asahan yung anak mo kung talagang hindi kaya, no? Opo. Kasi ikaw lang may hirapan. Kung ipipilit mo na makisuyo sa anak mo, din ayaw naman talaga yung sumunod. May hirapan ka lang sa anak mo. Ano? Kayo ba nagtanghalian na? Kaya na pa po. Okay. Kanina pa. Kahapon naman, natutuwa naman ako at nag-message sa akin sa Ate Lindy na pagkabigay ko daw din sa'yo ng cash, nagpunta ka daw kaagad doon at nag-abot ka ng panghulog. Opo. Tapos po, nasamahan tuloy ako. Sinamahan ka doon, may binili ka daw sa labas, ano? Bigas po pag Okay. So guys, may mga nabasa akong comment ninyo na may nagsabi doon na dapat daw sa Ate Ninya mag-ipon lang, mag-savings lang kapag ka may trabaho sa Ate Ninya. So guys, para din naman siguro sa kanila lang, ang iniisip lang din nila, habang si Ate Ninya nakakatanggap siguro ng pera, matutong magtabi-tabi. Ganun lang naman siguro. At kung si Ate Ninya naman ay medyo magkaroon ng pagkakakitaan, ay di mas makukonsistent niya yung paghuhulog doon. Ganun lang naman. Kumbaga naman ay, obligado ba Ate Ninya dyan gada Martes ba yun? Alin ba? Yung paghuhulog anong araw? Martes po. Tuwing Martes, halimbawa hindi ka nakahulog pa, paano? O obligahe pipilitin ka pa rin? O may kakaltasin ba sa'yo? Babawasan ba yung pera mo? Hindi naman. Ano ako doon? Parang babawasan. Tapos ibabalik ko po. Paano babawasan? Kukuha po ako doon sa pirang hulog ko. Okay. Parang ano lang. Tapos yung nakuha ko doon, ibabalik ko rin. Kumbaga, magwi-withdraw ka. Ayun po. Tapos, maghuhulog ka. And then, yung withdraw mo, kailan mapalitan kapag meron ka na. Opo, yun na po. Okay. Parang ano lang, kumbaga, umiikot lang, recycle lang, kumbaga. Pero kailangan niyang palitan syempre yun. So, yun lang iniisip ko kasi baka mamaya may policy sila dyan sa savings na kapag hindi ka nakahulog, may possibility matanggal ka o ano man. Diba? Nalalaman mo ba yung hinuhulog mo doon? Nalalaman mo kung magkano na yung hulog mo? Oo naman. Nalalaman mo naman. Meron ba kayong passbook? Meron bang book na binibigay sa inyo? Laro po sa atin hindi. Siya po naghahawak muna. Yun. Pero nakikita mo yun. Opo. Yun importante, nakikita mo. Kasi yun ay dun mo malalaman kung magkano yung hinulog mo na, kung gaano ka nakatagal na naguhulog. Ayun yun.
So, goods naman yun guys. Huwag naman nating anuhin na sa atin niya ay kapag ka may trabaho lang tsaka lang pumasok sa ganyang pag-iipon. Siguro ay ano lang, hanggat may natatanggap siya sa atin, di, matuto nga naman din magtabi-tabi. Yun lang naman yung para if in case na hindi man tayo dito mapabisita, may problema, may madudukot yung tao. Ganun lang naman yun. Okay, so o nga pala, bago ang lahat, nandito na rin lang naman ako. Gusto kong isama yung mga kasamahan ko dito para makapagbigay din ng message sa'yo kung ano yung mga gusto nilang sabihin. Kasi lagi lang nasa likod ng camera itong mga kasama ko, hindi sumasama sa akin dito makapag-usap sa'yo. So ngayon bigyan natin ng pagkakataon. Hindi kayo dito? Punta kayo dito? Franz, JM? Kung saan may pwesto na pwede kayo. Dito ba? Sa ano? So, tinin niya, ito, mga kasamahan ko, syempre, dito ka dyan, kabila. Ay, ikaw na Franz dito. Yan. So, kaya ko nga din sila dito pinapwesto ngayon para din makapagbigay ng comment sa'yo kung ano mga gusto nilang i-message. Kaya Franz, ano ba yung nakikita niyong maganda din na nangyari kay Ate Ninya na nandito sa Ate Ninya ngayon? Kaya may bibigay niyong comment para sa kanya. Ako simula nung makasama niyo ako dito. Since kayo naman bagay, dati mo napunta talaga dito. Kailan lang naman ako, bago na ako. So, pansin ko, syempre, yung laki ng pinagbago niya kasi bukod dito sa bahay, naging maayos na yung tutulugan niya. Hindi agad doon na, nakita ko yung luma din ng bahay na pag umuulan, siguro tulo-tuloan yun. Basta kayo doon, di ba, Ate Ninya, kapag umuulan? Yun. Hindi pa kasi ako nakapunta doon nung nagbablog. Dito na agad ako nakapunta nung umpisa ko ginagawa na ito. nung ginagawa na ito. Si GM yung nakapasok doon, di ba? Okay. Pero nakapasok ka ba doon nung umuulan? Hindi. Hindi po. Mainit nun, yung mga time na yun. So, dun sa bahay mo, hindi pa siya nakarating na night. Si GM, si Mac lang yung nakarating din. So, talagang tuluan yun. Di ba, Ate Ninya? Kaya- Tuluan talagang yung bahay na yun. Kaya sabi ko yun, napansin ko, napakalaking diferensya ng dating buhay niya doon. Kasi dito, makakatulog ka ng mahimbing, wala kang kinakatakutan, safe ang mga pinto, safe lahat, wala kang pangamba, makakatulog ka talaga ng mahimbing, gigising ka na lang na maganda ang gising mo talaga. Kumbaga parang hindi ka matutulog na takot ka. Oo, hindi ka, nawawala na yung takot mo dati nakatulad doon. Malayo na sa dati. Nakita ko nga yung trapal na pinabili sa akin ng papa mo. Nandoon pa nung giba yung bahay. Nga po, nanood po akong vlog. Oo, yun kumbaga ano lang. Kung wala yun, talagang basa talaga lagi sila dun. So yun yung magandang comment na ikaw nandito na sa sitwasyon na ganito. Ikaw, Jem, may masasabi ka? Anong magandang nakita mo naman kay Ate Ninya? Kumpara sa nung nakita mo dun? Yun po tito, napakalayo po ng diferensya po. Kung sa security, ganun dito talaga napakalayo. Malayo security. Kasi doon open yun Okay. Walang pinto. Walang pinto yun, di ba? Okay. Walang pinto. Yung bintana niyo may panara, wala? Meron po. Meron naman. Anong panara nun? Hilo lang. Yero. Pero yun, walang pintuan yun, di ba? Walang pintuan. So, wala talagang security doon. Pasok na pasok ang tao doon. Yung dingding, saglit gano'n mo lang kawayan. Wala na. Tanggal na yun. Tinatadyakan nga lang ni Kuya eh. Tapos nilagyan lang ng mga alambre nila tayo. Grabe si Murang tatay. tali lang. Parang wala siyang parang wala siyang alam magpanday. Wala siyang hilig Wala, Basta parang- magtali-tali lang. Puro tali nga yung tinanggal dun eh. Sabi mo nga puro kawad na daw. Puro kawad. Puro kawad na. Ano naman yung, kayo naman, ano naman yung, bukod sa, di ba, tapos tayo sa positive side, syempre hindi naman laging, parang battery, Oo. may positive, may negative lagi. Ano naman yung mga negative na nakikita niyo sa surroundings o kay Ate Ninya dito? Sa akin lang, napapansin ko kasi simula nung, kailan ba? After yata nung, ribbon cutting. Yung bahay. Nagpa-ribbon Oo, cutting? simula nun. Parang naninibaw ko Ate Ninya kasi, yun nga, napapansin din ng mga viewers na parang lagi kang matamlay Ate Ninya, parang lagi kang malungkot pag pumupunta kami dito. Parang pag kinakausap ka namin yun, parang wala kang gana lagi. Yun dahil napapansin namin na kami, lagi na kami nandiyan, nakatingin lang kami lagi sa iyo. So napansin namin bakit gano'n na parang hindi ka lagi masaya, pupunta kami, may inaabot kami o kaya yung mga blessing na dumating sa iyo, parang hindi namin nakikita sa iyo yung
saya na nakatanggap ka ng blessing. Yun lang yung parang napansin namin na hindi namin, sabi natin hindi namin nagugustuhan sa iyo sa mga ano na yan. Sa bawat araw pupunta kami dito. Yun yung mga namin. Baka stress lang tayo. Yun din siguro naisip ko. Baka stress si ate. Pero hindi ko alam. Mas si ate ninyo mga kasagot din naman nun eh. Kung ano yung... Naman po sa dami nga po tulong sa akin bawod po kayo lalo tapos po yung iba tapos po kayo naman po mag-aalisan nga po. Ay, madalas daw yan, sabi ni Rans, opinion nila yun, na madalas daw ikaw nakikita na malungkot kapag may nabasa din ako noon kagabi ba yun? May nabasa ako na ano daw kapag inaabutan daw sa atin niya kahit ano pera o groceries hindi daw masaya. Hindi daw ikaw marunong yung sinabi? Parang hindi siya thankful, hindi niya na-appreciate. Parang hindi siya thankful ganun. May sinasabi siya parang hindi daw marunong magpasalamat. Parang sinasabi nila, parang hindi ka daw magpasalamat kasi tuwing aabot, natanggapin mo lang tapos wala na, nakaano ka na lang ulit. Nakalog mo ka na lang ulit. Parang matamlay ka na lang ulit, ganun. Hindi naman ganun ka hirap bigkasin ng salitang salamat. Kasi mixing word lang naman yun. Ako nga madalas nakikita ko talaga yun sa comment section. Yun nga din nakikita ko dun. Ako naman, siyempre, hindi nararamdaman ko. Pare-pares naman tayo ng siyempre nakikita natin. Tayo naman nakakita. Ako nakikita ko sa comment section talaga natin. Ang daming nagsasabi doon na hindi daw sa atin yung marunong magpasalamat. Ako naman, parang iniisip ko na lang parang di siya sanay nasanay na ganun o hindi naturuan na ng tatay niya na magpasalamat ka kasi nga mali nga yung tinuturo sa kanila. Yun na iniisip ko, pero yun nga kagaya na sabi ni Ran, ang dami talaga nagsasabi ka atin niya na gano'n na hindi daw nga marunong magpasalamat man lang ganyan, tapos hindi daw masaya kapag kaabutan, maliit man daw malaki yung abot hindi ka daw masaya. Kasi po po. Ha? Wala kasi po akong magawang magpasalamat kasi po wala nga po akong alam. Hindi ko po alam kung paano po akong makabawi sa inyo lahat. Hindi mo naman kailangan magbawi atin niya. Kumbaga yun ay lang naman. Yun ay kumbaga ang pasalamat ba kailangan bang yun? Hindi naman siguro. Kasi yun for appreciation lang yun eh. Sa natanggap niyang natanggap niyang blessing. Para ma-appreciate mo lang na iparamdam mo lang na na-appreciate mo yung binibigay sa iyo. Parang ganun lang. Hindi mo naman kailangang ibalik yun kasi yan naman, kusang loob naman yung tulong na yan. Kusang loob yan. Hindi naman kami humingi ng kapalit. Kusang loob yan. Hindi mo kailangang ng kapalit. Pag-isip ng kapalit. Wala kaming hinihinging kapalit. Basta tangin na lang namin, yung ma-appreciate mo lang yung mga Kasi masaya din kami pag yung thankful yung nabibigyan namin ng blessing o nabibigyan ng mga sponsors. Sobrang masasaya namin pagka ganun ng mas pa nga kumbaga parang feel mo pang mas bigyan pa ng blessing kasi sobrang appreciated sobrang nakaka-appreciate siya ng tulong. May mga nagsabi nga sa akin noon na kung ganyan lang ikaw ng ganyan natin yung ipapakita mo na lang daw doon alis na lang daw kami sa'yo. Kumbaga kung ganyan ng ganyan yung ipapakita mo sa amin, hindi na kami mag-vlog sa'yo, mag-i-stop na kami. Lang naman po sa haba kong taon kasama ko po tati sa kalungkutan. Kasi po sa akin naman po mula kasi po bata. Nakapisan po ko tati talaga nawala po sa akin lahat ang kapatid ko. Kaya yun po parang nadala hanggang ngayon sa sarili. Nadala ang lungkot ho. Kaya nga, hindi, parang sa amin natin. Tapos po, ngayon ko lang naman po naranasan itong bahay. Tapos marami nang nagmahal po sa amin ngayon. Kaya po ako nagpapasalamat sa iyo. Nung una, tinin niyo, mas marami nagmamahal talaga sa iyo. Pero napansin niyo, habang natagal, nawawala. Kasi, yun nga, napapansin nila na
kahit anong dala. Parang di nagpapasalamat gano'n. Kaya nga po kumihingi po pasensya ngayon. Buti nga po kayo nakabalik. Kahapon ko lang po nalaman sa atin, hindi. Ito po, basta po ninyo po para sa kanila. Okay, sige mamaya. So, ate, ikaw, GM, bigyan mo kay Ras. Ikaw naman, GM, anong masabi mo din sa mga comment na nababasa natin? Sa ano? Madalas po kasi lalo't ganun po halos araw-araw po ganun po ang ano. Oh, yung reaction niya sa mga vlog po ninyo. Vlog natin. Oh. Kaya po kahapon yung previous vlog po ninyo ay halos puro negative po yung negative ano? Anong napapansin mo, JM, nung simula nung natapos si ribbon cutting? O noon pa? Ano na ang mas umaangat, yung negative comments sa positive? halos puro negative na po eh. Negative na talaga, no? Puro negative na yung comments talaga sa atin ninyo. Sangan po, sorry talaga. Hindi ko lang po ulitin. Gusto ko lang naman po makalayo muna po sa hotel, magbago pong anak. Para po hindi nga po magmana sa tatay. Gusto ko talaga po matulungan ng anak ko rin. Tsaka yun, kung ganun lang din ang ganun natin niya palagi, ang magiging pakikitungo sa amin, kung pakikiharap mo sa amin, lagi na lang ganun, kada pupunta kami dito, ikaw ay hindi mo lang makitaan ng masaya, sabi nga nila, di ka marunong magpasalamat, may sasabihin din ako sa'yo. It's up! Joke lang atin niya. Joke lang. Ba't niya? Yung luwa ka lang niya mamaya. Lagi kang malungkot eh. Kailangan pa namin gawin yung mga ganito para sumaya ka eh. So, nakangiti na siya. Yung luwa ka lang niya mamaya. Basahin din ninyo po yan. Pinagtitripan ka lang. Ito mo, nakangiti na siya. Tawang tayo mo ano. Hindi ka pagkaganyan, hindi ka mapatawa. Lagi kang malungkot atin niya eh. Pero, Yung bata umiyak. yung bata umiyak. Atin niya, tumawa yung bata nag-iyak. Umiyak yung bata, di. Sa totoo lang atin niya, seryoso. Ngayon, prank lang yun. Pero, may gusto talaga ako sabihin sa'yo na sana sa mga susunod natin na magiging video, makita naman ang mga nagmamahal sa'yo na sabi mo na ikaw ay masaya na sa bagong buhay. Hindi naman sana palaging, parang kapag kasi ganito yun natin niya, kapag ka nakikita nilang malungkot ka pa rin hanggang ngayon, di parang walang nabago. Di ba? Para naman po sa akin, gusto ko lang po kasi matuto. Opo. Para naman po, Lahat naman yan, dadatingin sa'yo. para naman po hindi ko po laging asahan ang tulong lahat. Tama yun, maganda naman yun. Pero yung pagpapakita natin sa isa tao ng appreciation, sabi nga ng dalawa, appreciation, baka di natin hindi alam yun. Kumbaga yung pagpapakita ng, ano ba tawag doon? Na ikaw ay masaya, dahil ikaw ay tinutulungan, yun lang. Masaya na kami doon. Kumbaga uuwi kami sa bahay namin na masaya din dahil may napangiti kami. Dahil ang mission namin sa buhay, magpangiti ng malulungkot. Masaya naman po kung lalo na po kayo lang nagbibisita nga po. Kaya nga po. Kaya sana, tininya, ganito, mayroon din kaming mga, tama din yung ibang tama din yung ibang mga manonood. Tungkol sa bata, ano yung sabi? Tungkol kay ninyo? Yung mas maraming comment na mas, para daw pakaramdam, Parang pakaramdam kasi nila na, kulang lang sa sa ninyo, parang sa turo ng mismong magulang o ng mga tao sa paligid mo. Sabi nga ng ibang nabasa ko, hindi mo kailangan dalhin sa Kung saan ano pan. Dito kayang turuan yon kung mapupukusan nyo mismo, wag nyo pag-uutusan nyo, wag laging pagalit, kailangan nyo rin, kumbaga, Para yung sa akin utos na naman paano po, din. mula po ako nanganak din sa ninyo. Sa tatay na po talagang luwaki. Kaya ganyan ho ang utak ng bata. Pag-ugali. Opo. Kaya kasi nung magsabi dito sa kapitbahay, parang walang narinig. Pasok dito, lapas doon sa kabila talaga. Opo. Okay. Yan ang problema ho namin sa batang yan. Yung mga comment ng mga manonood natin niya, na nagsasabing, nakikita daw natin niya ay parang pinupush niya palayo lagi kasi yung bata. Kaya yung pakiramdam ng bata, parang inaayawan siya o may something na naisip ng bata siguro. So, ang comment nila ay hanggat nandito, kumbaga, kung wala pa namang aksyon, turuan mo na ikaw yung magulang. Kumbaga, kung kinakailangan mo magkaroon nga ng pangil sa anak mo, na sa tamang pamamaraan, gawin mo.
ang magulang atin ninyo, ito yung natutunan ko din sa mga kapapanood ko rin. Kapapanood sa TikTok. Dahil pero nakakatulong. nakakatulong. Yung sabi nila na ang nanay o ang magulang ay kapag ka may sinabi ka sa anak mo, panindigan mo. Pag sinabi mo, kapag inulit mo po yung papaluin kita, paluin mo. Pero kapag ka sinabi mo papaluin kita, tapos inulit niya ulit at hindi mo ginawa, wala ka paninindigan ang isipin ng anak mo. O, puro ganyan lang naman yan. Sa akin naman po, parang pag ako naggagaruti talaga bata, parang ako talaga nasasaktan. Nasasaktan ka. Opo. Ate niya, huwag ka masaktan dahil ang pamamalo sa bata ay nasa Bible. Ha? Nasa Biblia yun. Na yun ay, kumbaga sa batas legal yun. Ha? Napaluin mo siya, basta di pa unawa mo sa kanya after mong paluin kung bakit mo siya pinalo. No? Kasi kailangan mo magkaroon ng isang salita sa anak mo. Kasi kapag kasasabihin mo nga, ninyo, magtabo ka dyan. Kapag hindi ka nagtabo, papaluin kita. Ganun. Pero kapag hindi ulit nagtabo, tinayaan mo lang, yung sinabi mo, wala kang paninindigan sa sinabi mo. Sabihin ng anak mo, puro ganyan lang naman niya. Tamo bukas, hindi ko itatabo, hindi naman ako papaluin niya. So, try mo muna habang nandito siya, ha? Tanin niya. Po, gagawin ko talaga. Huwag mo muna sa kanyang iparamdam na lagi mo siyang tinutulak mo palayo. Subukan lang natin, ha? Susubukan Pero po. wag naman yung Yung paano lamang na... Huwag Wala. naman yung palong halos, baka naman naglalakad yung anak mo, ganyan. ang isip mo baka yung galit mo sa tatay, baka doon Baka doon may baling. Wag naman yung ganun. Tamang, sabi nga, yung pangil na gagamitin mo sa tamang pamamaraan. Pangil ng magulang. Yung talagang batas ng magulang. Sa akin naman po, kaya ko naman po gawin eh. Huwag lamang po gagawin parang kagaya po kanyang mama eh. Okay. Talaga yung nanganyo ko talaga. Subukan mo muna, ha? Kasi yung tito mo, yun din yung gusto niya. Na sana ay mailipat. Pero, mas maganda kung hanggat wala ka pa namang aksyon ng DSWD, subukan mo muna yung gawin sa kanya, ha? Kung hindi talaga kaya, tsaka tayo gagawa ng hakbang ulit, ha? Kasi guys, may naisipan din kami. Nag-uusap kasi kami ng team habang nagbabiyaya ng magandang gawin. Saan natin gustong dalhin sana? Kumbento. Ano po? Saan po yun? Simbahan. Simbahan. Kay Father, sa pari. Parang gagawin Siya yung ng- magsiserve siya sa simbahan, magiging simbahan. sakristan. Pwede ba yun? Oo naman. At ngayon po. Mabait ang pare, welcome ang lahat sa simbahan. Pwede siya doon maturuan ng tamang asal. Naniniwala ako doon. Kaso ang iniisip kong kinakatakot ko, yung anak mo hanggat hindi pa yan natuturuan ng tama, baka possible, samantalang pagkakataon tumakas. Sige Kuya Aris, ingat. Gagawa. Ang iniisip ko baka tumakas. Di ba? Yun lang nakatakot kasi open ang simbahan ay. Free will yun. Kung gusto mo umalis, bahala ka. Ayun yung kinakatakot ko. Pero, kung hindi niya gagawin yun, matutulungan siya ng pare. Tulungan siya doon. Kasi puro mabuti ang talagang Yung pong naulit sa ninyo sa akin yung si Ining. Tingnan ko yung kanyang Nakitingnan mo. kahit hindi ko naman ho silipin, nahalata ko po yung Nakita mo siya talaga? nagdudumi talaga. Nakita ko talaga ang laki. Kaya hindi ko na kailangan silipin po talaga. So, ibig sabihin, positive yun. Kasi nagulat ako yung nakita ko po. Ano naman yan ng hininga? Nakakalalim ng hininga. Yung po nalimutan ko sana. Itatanong ako si ate niya bago ang lahat. Wala pa kasi kayo nung pinamedico legal ko yung bata. Si Mac lang kasama ko nun, matandaan ko. Wala pa si GM nun. Si Mac lang, di ba? Noong bang dinala natin sa ospital yung anak mo, pinitatakpan mo ba siya noon? O may alam ka ba noon? O Wala po. wala kang alam? Kaya ho, Bakit sinasabi mo sa loob ng ospital daw o ng doktor na ayaw mo, wag na. ano ba? Wag nang tingnan, wag nang i-check. Kasi umiiyak po, ayaw Naawa umiiyak. ka. Opo. So, base naman sa naging resulta noon, negative yun. May Kasi hindi nagpakita naman ga. nag-check eh. Kay Ate Lindy yata, hindi ko alam kung nakita natin, hindi yata pinakita eh. Ang alam ko, sabi ng DSWD, sinabi lang kay Ate Lindy na negative, pero hinihingi namin nun ni Ate Lindy yun. Wala yatang pinakita. Kasi po yung pong bata, nang susumbong kahit ho kanyang ma'am.
So nagsusumbong din sa teacher? Opo, nagsusumbong po si Ineng. Kahit kapalit daw po ang tinapay, basta gawin. Basta ganun, grabe. Opo. So, kung ganun, kung may... Hirap naman kasi magsalita. Kung wala naman talagang check na maayos, di ba? Kasi baka mamaya sabihin natin, hindi kay tatay nangyari yun. Kasi baka marahil nakulong na si tatay nun. Mahirap naman magsalita, di ba? Sabi nga huwag tayong mambibintang kung hindi tayo sigurado. Kasi masama talaga. So, mas maganda siguro niya natin niya. Ipa-check natin yung anak mo ulit. Hindi rin po, baka Dalhin ulit malaman natin sa medical legal. Tatry ako sa PNP na mag-request ng... Kasi hanggang ngayon po, takot pa rin ho yung bata pag ho nagigising. Bigla po siyang bangon, takot. trauma pa rin. Opo. Sige. Salamat. Pahala kayo kay ate niya, kayo may gawa nun ha. Hindi, ano naman yun? Para lang ngumiti. Para lang mano. Saka naunawa naman namin sa atin ninyo. Kaya, Natakot talaga. Siyempre sa lahat ng pinagdaan. sa lahat ng pinagdaanan niya kumbaga talagang minsan mapapatulala ka na lang. Isa tayo dito nakakita. Pag kita mo naman talaga yun. Makikita naman natin. Walang pinagbabago may kamat wala Talagang ganun siya So ibig sabihin sa atin niya talagang Sobrang bigat. napapatulala na lang siguro kung minsan. Ganun lang siguro. Pero yun lang atin niya. Sige, ganito. Papacheck natin yung anak mo. Mas maganda ha. Sa medical legal ulit. Pero, yun nga yung kagaya ng request ko sa'yo. Prank man yung kanina. Pero, may mga totoo doon. Na sana, sa susunod, ipakita mo sa mga manonood natin na yung iba ay mali. Ha? Ipakita mo sa kanila na ako ay marunong magpasalamat. Ako ay marunong mag-appreciate ng mga binibigay sa akin. Ako ay marunong maging masaya kapag tawag dito, may dumarating na blessing sa akin, pagpapala ng Diyos, ha? Sa akin naman po, masaya talaga po ako. Kasi may dumating po lahat tumulong sa akin. Ang siguro sa kanila lang, gusto nila makita sa mukha mo na masaya ka. Ano? Ganun lang siguro. So, Ate Ninya, sa totoo lang, lilinawin ko sa'yo, sa totoo lang po, sana kami ngayon na napagawan ka na namin ng bahay, dapat mag-i-stop na kami. Maghahanap naman kami na ibang matutulungan. Pero sa nakikita kong sitwasyon mo, ay may mission pa kami. Kasi unang-una sa anak mo, may kailangan pa kaming ayusin sa kanya. Ano? Guys, hindi kami nakatingin lang sa kung sino may views. Lagi ko yung sinasabi noon pa man, sa Bicol pa man, hindi kami nakatingin lang sa kung sino may views. Kahit po sa atin niya ay siya yung may pinakang maayos na views sa amin. Since siya naman ay tapos na, pwede na kami maghanap sana ng iba naman at mag-focus naman. Pero, sa nakikita namin na may problema pa, hindi pa talaga pwede nating iwan sila. Kasi pinag-usapan na namin natin hindi. Once na umalis ang Team Marcos sa kanila, kawawa si Ate Ninya. Gutom. Gutom talaga. Kasi Kaya hindi... nga po ako nagpapasalamat kahit po nabuo na po bahay namin ganyan. Nagyan pa rin kayo talaga. Salamat Ate Ninya. Walang naman. Basta... gusto namin talaga iiwan naman namin sila ng nasa maayos na kondisyon ha. Hindi yung ganito. Ano pa hindi pa kaya Yan po, pag po kayo nawala lahat sa akin, masakit talaga. Nananong po sa sulat talaga. Bakit masakit bilang Ate Ninya? Kaibigan po, para po kuya ko na po kayong lahat. Parang kumbaga parang na tayong magkakapatid sa halos araw-araw ba naman na magkasama parang na tayong magkakapatid dito. So, Kamusta po si Luke? wala na si Luke. Nasa Parañaque. Namimiss mo ba si Luke? Oo naman po, bilang kaibigan. Okay. So, namimiss daw ni... sabi mo, huwag mo kalimutan na. Namimiss daw natin niya si Luke. So, napapansin ko sa Ate Ninya, nung si Luke ay nandito, lagi ka nakatitig kay Luke kapag nagka-camera. Wala naman po. Nagagapuhan ka ba? Kaya pala Ba't kay Rans, di ka ba nagagapuhan? Ha? Kay Rans, di ka ba nagagapuhan? Aba, the second look yan. So, yan, Ate Ninya. Ngayon baka sa Lunes pwede na magsimula yung magtuturo sa'yo. Langnat po Malasa, kaya nga po sabi ko magpagaling muna. Sino? Yung po magtuturo sa. Nagpunta na ba dito? Hindi po, nagtawag po. Yung po kayo umalis kahapon. Okay. Kala ko nagpunta dito ngayon. Hindi po.
Kaya nga sa Lunes pa makakapag ano yun. Ano? Kung magaling na po talaga. Kapag ka magaling na sa Lunes, di pwede na magsimula ng pag-ano sa'yo. Para po yung tayo nagpuntang nagturo ko sa akin. Oo. Hindi naman pala kayo okay. Masakit. Oo, talagang sobrang sakit ng ngipin ko nung nadinig Sabi niya. ko, dapat hindi na pala tayo natuloy. Pero dahil para sa iyo na ikaw ay mapagbigyan namin din sa kahilingan mo, Hindi naman po yun. kahit sobrang sakit ng ngipin ko, pati sentido ko noon ay sobrang sakit na, pinipilit ko para sa iyo, para ikaw ay matulungan namin sa kahilingan mo. Sabi ko sa sarili ko, parang hindi okay ko yung Marco. O, kasi di ako nagsasalita, di ba? Kahit gusto ko makapagkwentuhan, Sana hindi na pala natuloy. kasi ako ay madaldal akong tao, pero ayun nga, hindi ko magawa makipagkwentuhan that time. Kasi, wala, sobrang sakit talaga guys eh. Sige, kahapon nagbigay ako sa'yo, naghulog ka naman. Di dadagdagan ko ito para may... Sana nabot ko sa atin, hindi. Okay, para may pampabaon-baon ka naman. Diyan mo na muna. Thank you po. Wala naman. Sige, yan ang gusto namin. Kasi, hindi naman din para sa amin. Kasi sa amin, naunawaan naman namin. Pero yung mga manonood natin, para mapasaya din sila. Para po ito. Alam ko na pala saan galing yan. Ano yun? Langaw? Hindi po yung ano, Ano yun? yung bilog. Kanino galing? Daw po sa ina ko yan, Miguel. Kaya salamat po sa inyo. Ganun? Ako, bayanan po Ate Lindy. Kaya po salamat po. Ito? Po, Itong mga yan? opo. Ano ba pangalan ng ano niya? Nalimutan ko. Ano ba? Sa ano daw, biyanan. Itong mga to. So bakit di ko lang kilala? Baka possible sa biyanan nga ni ate. Kasi yung biyanan ni ate hindi nasa abroad yun. Nasa ibang bansa yun. Viewers natin yun. Baka possible nga. Di ko lang sure ha. Opo. Titingnan ko tatanong ko yung pangalan ng biyanan niya. Then titingnan ko yung pangalan ng sponsor. Salamat talaga po sa kanila. Okay. Sige. Kaya lipat ko talaga, doon ko po lagay. Dahil sinasabi na para doon. Ilaw, para doon lamang pa. Okay, wala namang ano. Okay, ano yung sinasabi nila na napansin din sa bahay? Ito, yung mga sobrang kawayan. Sabihin mo kay Kuya Aris kapag ka may time, pantayin niya yung kawayan, ha? Para naman hindi mapangitingnan. Talaga bubong eh. Kaya ang gawa ko Kuya Aris, nagbubong. Nagbubong. Sana po gagamitin ko yung Kuya Aris eh. Ba't di niya ginamit? Magbababoy po sila. Ba't di ginamit? Ayun po, naawa talaga po sa akin. Kasi gusto ko na naman pong kusina. Okay. So, ano lang pala, ang isa lang palang disadvantage diyan, kapag ka nagdiuso ka diyan, mangingitim yung pintura ng bahay mo sa likod. Kaya mas maganda siguro niyan, anuhan mo na lang talaga yan. Kung ano mang gusto mong gawin, wag lang magluto ng may pugon. Kasi lahat ng usok noon pupunta sa bahay mo, mangingitim yung pintura ng bahay mo. Alam mo yung pugon? Pwede naman yata pong magsarapin to. Kahit isara mo yung pinto, itong ang pintura ng labas, mangingitim yan. Dahil yung, anong tawag doon? Yung kulay itim? Uling. Hindi. Agiw. Agiw ano? Sa Tagalog ba yun? Hindi ko alam kung sa atin lang yun o ano, ha? Uling. O yung parang uling niya. Opo. Pupunta doon yun. Kaya, wag na lang siguro. Okay, sige Ate Ninya, sa ngayon, talagang may lakad lang kaming team. Kasi may ini-scout kami din. Malapit lang, sabi ko, daan kami dito sa'yo. Para masabi din namin sa'yo yung mga hinanaing ng viewers. Opo. Para naman ayoko naman kasing darating oras na lahat ng humanga sa'yo, lahat ng naawa sa'yo, magbabago. Ayoko naman dumating sa punto na gano'n. Ano? Kaya gusto ko sila kumbaga ipakita mo sa kanila din kung na ikaw masaya. Ha? Masaya naman po ako para sa kanila, pati po sa inyo. Sa akin naman po, gusto ko lang po, pag dumating ang araw, makita ko lang po sila. Okay. Basta tinin niya sana, ikaw, maging masaya ka na din, ha? Kasi nga, ang pakaramdam nila, walang nababago. Kung dati malungkot ka, nakalipat ka na dito, malungkot ka pa rin. Di walang nabago. Nasaan na yung mission namin na pasayahin yung malungkot? Di wala na. Kaya nga po, pasensya talaga yung sabi ko kahapon sa inyong alis ako dito bahay, akong magtatrabaho. Kaya kahapon ko lang kasi nalaman, kaya pala nasasaktan din. Siyempre. Naulit sa akin kasi Ate Lindy. O kasi siyempre, nag-effort din kami dito na mapagawan ka, tapos gusto mong iwan. Masakit para sa aming mga tumutulong yun.
naiiwan ng isang bahay na pinagpaguran, tapos iiwan lang. Ang hahanapin ko naman po trabaho yung uwian. Ayun. Kung sakaling kaya mo na, medyo Ay. malaki-laki na yan. Bit-bit ko ang dalawa. Sige. Katrabaho lang po. Okay. Kung Kasi yun yung mahirap ano mo. kung iwanan ko doon sa kanyang kapatid lalaki. Tama naman. Sige, atinin niya. Kung medyo kaya mo na at malaki-laki na yan, di wala namang problema yun. Ano? Yun lang po, ang hiling ko lang po sa inyo, yung kortina sa bintana. Kortina. Wala bang kortina yan? Ano? Di Kasi bibilan po natin. pag po sisilip doon sa labas, kita po sa loob. Okay, sige. Tama nga. Akala ko may kortina kasi dun sa mga package. Wala ba? Wala po. Wala. Okay, sige. Tanapan natin ng kortina yan. Pati mga pintuan. Ano? Sige, atinin niya. Makakaasa ka. Okay? Hindi naman po, ba't ako sa tiisip, panggas lang. Okay. Naayos na yung, kamusta yung tricycle nila? Ayos na naman. Ayos na? Galing. Sa awa ng Diyos. Natulungan po ninyo po, kapatid ko. Walang ano man yun. So, yun. Thanks kay God kasi may blessing tayo. At natulungan natin sila Ate Isil na matapos yung pinoproblema nilang tricycle na nasira yung makina. So, nabigyan natin sila ng pera. Paayos na. Ngayon, nagagamit na yata ulit. Mga pala ko yung Marcos, papaulit palagi sa akin sa inyo yung TV project ko sa school. Ninyo. Sige, magbibigay kami ng dinay. Paulit-ulit kasi po yung ma'am. Sige. Nalilimutan ko naman po. Hindi kasi sa akin nililinaw, pero ang sabi nila Ate Lindy, sabi ko, ano bang inihingi, TV o ano? Parang solicitation. So, solicitation daw yun. Hindi magbibigay tayo. Nakutay kung anong wala sa kanila, TV daw po. Yun kasi gagamitin nila yung sa ano ay. Opo. Ang dami din nagalit dun sa comment section, ba't di daw humingi dun sa ano? Sa government. Bakit daw sa atin? Pero okay lang naman yun. Sabi ko, hindi ko naman binablog. Nag-donate tayo dun ng aircon. 2 aircon. So, sa Isabela, nakapag-donate tayo ng mga books. So, ano naman, kumbaga wala namang problema yon. Pero sabi nga nila Ate Isil, magbigay na lang daw tayo ng parang as solicitation. Yung bibigay na lang po tayo. Natin niya, sige. At pupunta na din muna kami, ha? Alam ko nga, kailan ulit ko kayo mamalik? Hindi namin sigurado kung sa isang araw o sa susunod na araw. Ano? Basta mag-ingat na lang kayo dito. Yung sinabi ko sa iyo sa anak mong panganay, gawin mo. Subukan mo muna, ha? Okay, sige. Na ano ka? Na-surprise? Na-surprise din sa atin niya, natakot. Lagi ka kasi malungkot kung di gagawin yung ganun, hindi magiging masaya. Madalas namin ginagawa yan. Kami, yung ginagawa namin ito, umiiyak. Nababash kami. Binabash kami kasi ayaw daw nila ng mga prank na ganun. Naunawa naman namin kasi maraming manonood natin ay mga senior na. Ayaw talaga nila ng ganun. Ate Isel, magandang hapon. Ayaw talaga nila ng mga senior ng ganyan. Mga prank-prank, galit sila dyan. Kaya nababash kami. Pero okay lang. Ang nakaka-relate na lang din doon yung mga medyo millennial, mga ganyan. Ate Isel, magandang hapon. Si Mr. mo, asan na? Ay, umalis. Ano sila ng grinder at yung pinagawa niyang grinder, sira pa rin. Sira. Okay. May trabaho sila bukas daw, ano? Ay, thank you ha. Okay na yung tricycle. Ay, okay na. Nasaan na? Nandiyan na? Oo. Nagamit mo na? Nagamit ko na kahapon. Ayos. Salamat. Ate Isel. Okay. God bless, ha. Punta na muna kami. Okay, guys. So, ngayon, ay may maganda na naman tayong nagawa. Kasi, syempre, sa atin ninyo napagsabihan natin. Para sa inyo. Kasi yung madalas na sinasabi nyo, na gusto nyo makita na siya'y masaya, thankful. So, baka naman, sa susunod, makitaan na natin siya ng ganun. Kasi, may mga tao lang siguro talagang di natin makita sa expression ng muka. So baka isa siya doon sa ganung tao, pero oo nga naman, maganda din naman na makita rin sa facial expression kung siya ay masaya at mas mararamdaman ng manonood na napasaya talaga yung tinutulungan, diba? Tsaka yun, naisip niya rin na hindi dapat talaga iwanan ng bahay, kasi kaya nga pinagawa ng bahay para may matirhan ka na maayos, kasi iwan mo lang, lalo ngayon bagong bago pa yung bahay, diba? So may naisip naman niya at humingi naman ng paumanhin. So, yun. Ito si Sinyo, guys. Si Bash niya yung dalawa. Hindi. Alam naman namin na yun ni sa atin. Kasi ano yun ay, Basta unawain na lang talaga. Ano? Unawain na lang talaga. So, naisipan lang namin yun kasi nga, wala ang lungkot-lungkot niya. Yun, napatawa naman natin, di ba? Sa pamamagitan na nga lang ng prank. So,
So okay, maraming salamat. God bless sa inyo lahat. Ingat po kayo. At please subscribe sa channel natin. Oh, I want to be near you. I hear angels from up above. They sing hallelujah. They sing hallelujah.